Magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan, mga magulang, mga kapatid. Isang mapagpalang gabi na tayo po ay narito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga po na malaman natin ang salita ng Diyos. Dahil dito tayo magkakaroon ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sa nangyayari sa ating panahon ngayon, wala tayong ibang lalapitan kundi ang Diyos lamang na siyang nagbigay buhay sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay ating tatalakayin paano ba ang tao maligtas at sino ba ang ililigtas? Dahil maraming reliyon na nagtuturo na sinasabi nila pag kayo ay pumasok sa aming reliyon, kayo ay maliligtas. Ang sabi naman ng iba, sumampalataya ka lang kay Kristo, maliligtas ka. So ang mga tao po ay nahihilo sa dami ng reliyon. Sa buong mundo, umabot na po ng 40,000 religion throughout the world. At ang tao ay nagkiklaim, bawat isa na silang katotohanan, sila ang maliligtas. Ay titingnan po natin mga magulang, mga kapatid sa Biblia kung ano ba ang sinasaad ng Biblia. Sino bang ililigtas at sino bang tagapagligtas at paano ba ang tao maligtas? Ganito po ang ating mababasa sa Marcos 16:15 hanggang 16. Pakinggan po ninyo ang salita ng Panginoon. At sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Dito po mayroong requirements ang Diyos na sinasabi ng Biblia, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Sa makatwid mga magulang at mga kapatid, mayroon pong kaligtasan at mayroong paparusahan. Sino po ba ang ililigtas ng Panginoon? Praise God. Yung mga sumampalataya at tumutupad sa salita ng Panginoon. Ang sinabi ng Santiago 2:17, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay sa harapan ng Diyos. So makakamtan ng tao ang kaligtasan hindi sa pamagitan ng pagpasok ng reliyon, hindi sa pamagitan ng pagsapi sa anumang denominasyon o anumang sikta ng pananampalataya, kundi ang kaligtasan ito po ay ating makakamtan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na siya ang nagsabi na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So kanino po tayo lalapit? Kanino po tayo sasampalataya para tayo maligtas? Sa reliyon ba? Hindi po. Maliwanag ang sinabi ng Biblia sa Gawa 4:12 na walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit upang ang tao ay maligtas kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi mo kailangan ang reliyon, hindi mo kinakailangan mga kapatid na sumapi ka sa isang samahan na maganda o samahan ng mga tao, praise God, dito sa panlupa, sapagkat gaano man kaganda ang iyong kapilya o ang iyong samahan, subalit hindi naman makikita sa buhay mo ang salita ng Diyos, praise God, hindi ka rin maliligtas. Bakit?
ang ililigtas ng Diyos yung mga taong sumampalataya at tumutupad sa kanyang mga salita. Sinabi ng Matthew 7:21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap at tumutupad sa kalooban ng aking Ama na sa langit. So mayroon pong requirements ang kaligtasan. Hindi yung tao labas-pasok sa simbahan, labas-pasok sa reliyon, at nagkiklim sila na sila ay ligtas. Mga magulang at mga kapatid, hindi po natin pwedeng dayain ang salita ng Diyos. Hindi po natin pwedeng dayain ang ating mga sarili. Kinakailangan makita sa ating buhay, mga kapatid ko, yung pagtupad sa salita ng Panginoon. Kaya ang pananampalataya, ito yung ating pinaka-pundasyon. Kumbaga sa pinaka-puhunan ng ating buhay. You must have faith in God. Ang sabi ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. So kinakailangan magkaroon ka ng pananampalataya at hindi doon nagtatapos sa pananampalataya. Kinakailangan mo yung pagtupad sa salita ng Panginoon. Paano po yung pagtupad? Ang sabi ng ating unang nabasa sa teksto sa Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So kinakailangan natin susundin, mga kapatid, yung sinabi ni Kristo, yung pagtupad sa utos ng Panginoon upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, panahon ng pandemic, ang tao punong-puno ng pangamba at takot sa kanilang mga puso. Hindi malaman ng tao kung ano ang gagawin. Dahil nga sa nangyayari sa ating kapaligiran. Subalit kapatid, kaibigan, mga magulang, kung si Kristo na sa buhay mo, si Kristo na sa puso mo, mawawala ang lahat ng mga takot na yan, sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ang kakampi mo, at siya ang tangi mong pag-asa at kaligtasan sa buhay mo. Kaya anong kailangan natin? Kay Kristo po tayo lumapit. Tanggapin natin siya bilang Panginoon sa ating buhay. Maglingkod tayo ng totoo. Sundin natin ang kanyang utos, sapagkat siya ay nangako na siya ay babalik upang kukunin yung mga taong tunay na sumampalataya at tumutupad sa kanyang mga salita. Tayo po ay mga tinawag ng Diyos, praise God, upang tayo ay magkamit ng kanyang ipinangako na buhay na walang hanggan. Purihin ng Diyos, mga magulang at mga kapatid, praise God. Kaya ito pong aming pagbabahagi ang salita ng Diyos. Hindi kami tumitigil na ipalaganap ang salita ng Diyos para yung mga iba nating mga kababayan na hindi pa nataniman at hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, magkaroon sila ng pananampalataya. Saan ka man naroon? Praise God. Mahal ka ng Panginoon. Manampalataya ka at sundin mo ang kanyang mga utos. Purihin ang Diyos, hanggang dito na lamang, at naway ang pagbiyaya at pagpapala ng Diyos ay sumasa atin lahat. At tayo ay iingatan ng ating Panginoon sa nangyayari sa ating kapaligiran. Praise God. Amen.